ba't ako merong ganitong klase ng kaso na hindi ko naman ginawa? Diba? Kasi masakit yun, mapagbintangan ka sa isang bagay na hindi mo naman gawain o ginagawa. Kasi syempre yung kaso na kinaharap ko, ang reclusion perpetua, kaya habang buhay na pagkakabilang ko. So, diba? Kung tuloy-tuloy, inisip ko mapupunta. So, hindi ko alam kung kailan, hanggang kailan. Hindi na napigilang maluhan ang itinuturong sangkot sa panggagahasa at pangmomolestya sa dalawang menor de edad sa Sampaloc, Maynila ng sermona ni NCRPO Chief Guillermo Eleazar. Sa investigasyon ng mga pulis, inaya ng suspect na si Franz Angelo Dizon sa pamamagitan ng Facebook chat ang 14 anyos na dalagitang biktima na makipag-inuman noong May 31 ng madaling araw. Ito ang kwento ng binansagan bilang pambansang patrolman na si Franz Angelo Dizon. Isang individual na nakaranas ng panghuhusga matapos arestuhin at makulong dahil sa maling paratang. Sabay-sabay nating tunghayan ang kanyang kwento at paanong nangyari na ang himas rehas noon alagad na ng batas ngayon. Ako si Patrolman Franz Angelo Dizon ng Manila Police District, 29 years old, 4 na taon na serbisyo. Mas kilala bilang si pambansang patrolman. Pinakulong ako, nagkaroon ng isang malaking dagok sa buhay ko. Dito sa buhay ko, ang buong pamilya na. Dahil nga sa nangyari na yun, nakulong ako, magpapakirap ng buhay sa loob ng kulungan. Isang malaking hindi ko makakalimutan na experience yun. Nabigla ako, nasaktan ako, dahil ba't ako merong ganitong klase ng kaso na hindi ko naman ginawa. Diba? Kasi masakit yun, mapagbintangan ka sa isang bagay na hindi mo naman gawain o ginagawa. Isa si Franz sa 3 lalaki na dinampot at naging suspect sa di umano'y pangahalay at pangmomolestya sa 2 dalagita na kasama nila gabi ng naturang taon na kung saan humarap sila sa kasong rape at acts of lasciviousness. Ibang mundo. Kasi iba't ibang klase ng tao ang mga kasama mo ron. Meron. Nandun yung mga mamamatay tao, nandun yung mga kondagger, snatcher, drug addict. Meron din mga inosenteng tao na nakulong kagaya ko na walang kasalanan. Sobrang ibang-ibang mundo kasi nasa loob lang kayo ng 4 na sulok ng isang pampalit na kwarto, siksikan. Talagang skin to skin talagang mahirap. Para kay Franz, binago ng karanasang ito ang kanyang pagkatao. At itinuturing niya ito bilang katapusan ng kanyang buhay at naging hadlang para sa kanyang pangarap mula nung siya ay bata pa lamang na maging isang pulis na handang maglingkod sa kung sino man. Sobrang depressed kasi hindi mo alam hanggang kailan ka. Hindi mo alam kung kailan ka lalabas, kung matatapos pa ba yun o hindi na. Kasi syempre yung kaso na kinaharap ko, ang reclusion perpetua, kaya habang buhay na pagkakabilang ko. So kung, di ba, kung tuloy-tuloy, inisip ko mapupulok na ako dito. So hindi ko alam kung kailan, hanggang kailan. Ito rin ang naging daan upang bumangon si Franz nang dumating na ang araw na napawalang bisa ang kasong isinampas sa kanya dahil sa kakulangan sa ebidensya. Wala ko, di na ako makakalabas. Saya. Isa yun sa pinaka-the best na feeling, pinaka-the best na araw na sa akin. Siyempre, parang, kumbaga sa parang second life ko na pa. Aral na lang sa sarili ko na lalong pulis ako. Isang maling galaw o pwedeng doon ako mapunta or pwedeng sa sementeryo ako mapunta. Dalawa lang magpipili ako. Kaya, laging may nagpapaalala sa akin yung past ko kung ano yung mga dapat, mga tamang gawin niya. Pinaka mas tumatag sa akin is pinaka mas lumapit ako kay God. Wala akong ibang kakampi, wala akong ibang kausap nung siya lang. Araw-araw, mayat-maya. Parang kinalabit ako ng, oy, nakakalimot ka. Hindi ko sinabing thankful ako sa nangyari. Pero nandyan na yan. Ginawa ko na lang na buti nangyari na lang agad. Kasi baka mamaya may mas pangit pa nangyari. Kung sa ibang bagay ako makukulong o kung pulis na ako, tapos mamaya nakapatay ako. Di ba mas pangit? Ang inspirasyon ko unang-una, si Lord, di ba? Yung pamilya ko na naniniwala sa akin. Naniniwala na inosente yan. Na wala, hindi niya kayang gawin. Hindi nila ako iniwan ng mga panahon na nandun ako. Ayun ang inspirasyon ko na babawi ako sa inyo. Simula nang makalaya, inalis ni Franz ang lahat ng galit at binago ang kanyang sarili bilang happy-go-lucky.
nagseryoso sa buhay at tinutukan ng pag-abot ng kanyang pangarap na maglingkod sa bayan. Matapos ang 2 taon, ang dating nakulong at hinusgahan ng lipunan, isa na ngayong ganap na alagad ng batas. Ginawa ko rin motivation yun na gumawa ng mabuti. Na gumawa ng tama kasi parang mamaliin ko kayo sa tingin niya sa akin. Makalipas ang pagkakadapa, isang business ang pilit niyang itinayo. Time management talaga kasi di naman pwedeng mag-focus ako sa business ko, mapapabayaan ko yung profesyon ko. Di naman pwedeng mag-focus lang ako sa profesyon ko, mapapabayaan ko yung business ko. Time management. Pero priority ko pa rin yung pagiging police ko kasi ito yung profesyon ko to may sinumpahan ako dito itong dulo. Ang mga Pinoy kasi, pag sinabi nating pagkain, doon sila sa sulit. Ayan ang daily needs Ayan ang number 1 na pangunahin ng tao. Okay, pangunahin pa kailangan ng tao pagkain. Doon sila sa mga katipid sila pero masusulit nila yung binayad nila. And yung system naman kasi, nung panahon na hindi pa masyadong sikat, saan ka lang makakain ng sizzling, ng mga steak sa mall? Pupunta ka ng mall, magkano mga porterhouse steak doon, diba sa ibang mga 6K ba, diba? So why not ilabas natin sa kalsada? Yung maabot kaya ng mga tao, kahit sinong tao, kahit bata, matanda, basta meron kang dalang 100, may sukli ka pa, may candy rice. Ayun ang Pinoy Doon tayo sa practical. Sa mga katipid sila, candy rice, candy gravy. Magluluto ka sa bahay nyo, ganoon din magastos mo, pero pagod ka, makamaliti ka. Dito, upuan na lang. Sabihin mo order mo, bayad ka 100. Sulit ka, pagsisilbihan ka. Isa ito sa naging daan upang mabigyan ng isa pang pagkakataon ang mga dating kasamahan niya sa kulungan na pinagkaitan ng buhay para magbago. Ang mga tauhan ni Franz sa itinayo niyang sizzling resto ay mga dating bilanggo o kanyang mga naging kosa sa loob ng kulungan. Meron kaming mga tao dyan, yung iba dyan, mga nakasama ko sa loob. So, gusto nilang magbagong buhay kasi when we say na yung isang tao nagkaroon ng criminal record, parang may discrimination ka agad, di ba? Kasi yung iba kasi hindi makakuha ng mga clearance, so sila, hindi nyo na kailangan ng mga clearance, sige, pasok na. Gusto nyo magbagong buhay, sige. Pero pag bumalik sa dating gawin nyo, kasi tsaka tayo. Ginusto nyo na yan. Di ba? May chance, bibihira yung chance sa ganyan, huwag nyo sayangin. Pero ito hanggang ngayon nandiyan sila, parang ilang years na, magti 3 years na yung business. Sila pa rin. Hindi naman sa pagmamahal, mga yan, dating holdapper, dating addict, yung laging naipag-away dyan sa labas ng ipagrambulan. O ngayon, trabaho, pahinga, tulog. Basta huminga ka, basta buhay ka, basta naglalakad ka, hindi pa tapos yung kwento ng buhay mo. Diba? May bukas pa Ibig sabihin nun, may pag-asa ka pang baguhin, ayusin yung sarili mo. Meron ka pang chance, binigyan ka pa ng chance sa Lord na magstay para ayusin sarili mo. Diba? Kasi pagpatay ka na, wala na. Pagtapos na yung buhay mo, wala na. Ang unang tutulong sa sarili mo, walang iba, sarili mo lang. Ayun, sa mga nakawala ng pag-asa, laban lang. Kasi buhay ka pa nga Diba? May chance ka pa para ayusin yung may bukas pa. Mula sa kwento ni Sir Franz Angelo Dizon, masasabi nating tunay ngang bilog ang mundo at hindi palaging nasa ilalim ka. Dahil habang may buhay, may pag-asa. At sa bagong umaga, pagkakataon ito para sa bagong simula. Makalusot ka man sa kamay ng batas, pero sa mata ng Diyos hindi.